Mariano Alvarez. Si Mariano Alvarez ay isang pinunong revolusyonaryo at estadista. Siya ay ipinanganak sa Noveleta, Cavite. Nakapag-aral siya sa San Jose College sa Maynila at nakapagtapos bilang guro. Bumalik siya ng Cavite at nagtrabaho bilang isang guro sa Naik at Maragondon. Noong Mayo 1863, pinakasalan niya si Nicolasa Virata y del Rosario at nagkaroon sila ng isang anak, si Santiago, na naging revolusyonaryo general din. Ipinanganak noong Hulyo 25, 1872 sa Imus. Noong 1871, siya ay nakulong at pinahirapan ng mga awtoridad ng kolonyal matapos niyang insultuhin ang isang sundalong Espanyol. Nang sumunod na taon, inakusahan siyang sangkot sa Cavite Mutiny at dinala sa Maynila ng nakakadena. Nang siya ay pinalaya, bumalik siya sa Noveleta at noong 1881 ay nahalal na kapitan de munisipalidad, posisyon na hawak niya hanggang sa pagsiklab ng Rebolusyong Pilipino noong 1876. Si Alvarez at ang kanyang anak na si Santiago ay mga aktibong kasapi ng Katipunan, ang lihim na lipunan na itinatag ni Gat Andres Bonifacio noong 1872. Si Mariano ay tiyuhin ng asawa ni Bonifacio na si Gregoria de Jesus. Noong unang bahagi ng 1876, si Alvarez ay nahalal na pangulo ng Magdiwang, isang sangay ng Katipunan. Pinangunahan niya ang maraming sagupaan laban sa hukbo ng Espanya sa Cavite at naging ganap na general. Dahil sa kanyang kahusayan, napalaya niya ang karamihan na bayan sa Cavite sa loob ng ilang linggo mula nang sumiklab ang himagsikan. Kinilala siya bilang instigador ng revolusyon sa Cavite. Ang tunggalian at pagtatalo ay umiral sa pagitan ng Magdiwang at Magdalo, isa pang sangay ng Katipunan sa Cavite. Bilang pinuno ng Magdiwang, inanyayahan ni Alvarez si Bonifacio, ang supremo ng Katipunan, upang mamagitan sa dalawang sangay. Ang pagtatalo sa pagitan ng Magdiwang at Magdalo ay humantong sa kung sino ang mamuno ng revolusyon. Nanawagan ang Magdalo na buwagin ang Katipunan at magtatatag ng bagong revolusyonaryong gobyerno. Nanindigan si Bonifacio at ang Magdiwang na ang Katipunan ay isang ganap na gobyerno. Ngunit matapos magwagi sa halalan at mailipat ang kapangyarihan kay Aguinaldo, si Bonifacio ay pinatay ng mga tauhan ni Aguinaldo noong 1877. Si Alvarez ay nalungkot sa pagkamatay ni Bonifacio at tumanggi na sumama sa puwersa ni Aguinaldo na umatras sa biyak na bato sa Bulacan. Kinalaunan, ang Estados Unidos ay sinakop ang Pilipinas kasunod ng digmaang Espanyol-Amerikano at digmaang Pilipino-Amerikano. Naging kasapi si Alvarez ng Partidong Nasyonalista at kabilang sa mga lumagda ng konstitusyon ng partido. Nanalo siya sa halalan bilang Pangulo ng Munisipalidad ng Noveleta. Si Alvarez ay sumali sa Philippine Independent Church na itinatag ni Isabelo de los Reyes at Gregorio Aglipay noong 1902. Siya ay nagretiro at namuhay sa kanyang bukid pagkatapos ng kanyang termino bilang Pangulo ng Munisipalidad at namatay noong 25 Agosto 1924 sa edad na 106.